Yung ano, yung sasabihin, ako mabigat itong mga sasabihin ni Donald Trump dito. Pero sige, iano natin to, pakinggan natin tong balita ng bilyonaryo patungkol diyan sa gera. Ingat mga kababayan ha. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang monitoring ng gobyerno sa gera sa Middle East at sa mga kababayan natin doon. Non-stop daw ang pagbabantay nila ayon sa Pangulo. Non-stop ang pagbabantay, patuloy ang pagmamonitor. Hanggang monitor lang? Hanggang bantay lang? Anong gagawin niyo anong plano niyo sa mga Pilipino na nandiyan dyan? Monitor at bantayan, titigan lang sila, ganun. Sabi ko nga sa inyo, pagka nagkagulo dyan, baka yung ambassador natin dyan, mauna pa umuwi ng Pilipinas. Mauna pa umuwi ng Pilipinas siya para iligtas yung sarili niya. Bahala kayo sa buhay niyo dyan. Baka ganun pa mangyari dyan. Walang yan. Monitoring lang kaya nilang gawin. Wala silang aksyon, yung agarang plano para sa mga Pilipino nandiyan. Wala. Ito ang ating Agenda Weekend Report. Wala pang naitatalang Filipino casualties sa Iran sa gitna ng umiigting na sigalot sa pagitan ng Iran at ang pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Israel. Sa isang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, kahapon pa raw nagmo-monitor ang pamahalaan, kabilang ang mga labor attaché at embassy sa Middle East. Marami raw kasing mga Pilipino sa Middle East, kaya't dapat bantayan ng mabuti ang sitwasyong ito. Ito ay kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay Doon ako natawa. Ito ay kailangan natin bantayan dahil hindi ito tapos pa. Grabe, no? Walang substance eh. ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Sa latest tally ng Department of Foreign Affairs, nasa Tingnan ninyo. Israel, 31,000. Iran, 800. Saudi, 813,000. So, more or less, sa buong Middle East, merong 2.4 million na 2,400, 2.4 million. Tama, 2.4 million na mga na mga Pilipino. Paano mo sasabihin safe lahat 'yan? 'Di ba? Paano mo sasabihin safe lahat 'yan? Gaano kalaki yung yung mga bomb shelter para ma-accommodate lahat 'to? Meron pang ibang mga residente sa lugar na 'yan. Di lang naman Pilipino, Diyos mio. 2.4 million Filipinos ang nananatili sa Middle East na ang karamihan ay nasa United Arab Emirates at Saudi Arabia. Tinawag namang Zionist regime ng Iranian state media na Islamic Republic News Agency ang Israel nang ianunsyo nito ang pagkamatay ng supreme leader na si Ayatollah Khamenei bunsod ng airstrikes mula sa Israel at Amerika. Sa ngayon, isang three-body council ang pansamantalang magpapatakbo sa Iran kasama ang presidente, judiciary head at isang jurist ayon sa state media. Sa pinakahuling tala rin ng mga otoridad sa Iran, Tingnan mo itsura niyan. Paano ka magiging safe dyan? Taki mo ako, kamag-anak ko, nandiyan dyan, tapos nakikita ko ganito. Putyang ina, matatai ko dyan sa takot. Hindi ba? Walang hiya. Tapos sasabihin mo, huwag kayo mag-alala. Safe sila, maalis sila. Magagaling mga Pinoy. Kaya mag-alala. Mano man bigyan mo kami ng assurance. Wag po mag-alala yung mga nasa Pilipinas. Ang gobyerno po ay ginagawa nila ang kanilang mga makakayanan. Kami po ay nagsasagawa na po ng retrieval operations at nililigtas na po natin mga kababayan natin doon. Lahat ng mga kababayan natin na medyo alanganin at feeling nila alanganin sila, inaayos na po natin yung kanilang repatriation sa Pilipinas or na mailipat sila sa mga ibang lugar. Makaiwas muna dito sa gulo rito. Huwag kayo mag-alala. Buti sana kung ganun, hindi. Lahat sila ay maayos sa kalagayan. Sila po ay mga nasa bomb shelter. Sino? Kasama ba yung kamag-anak ko doon? nasa 85 students ang nasawi sa Hormozgan province. Sa kanyang Truth Social account naman, hustisya para kay US President Donald Trump ang pagkamatay ni Khamenei na hindi raw nalusutan ang kanilang intelligence at tracking systems. Simula pa lang daw ito ayon kay Trump dahil hindi raw titigil ang kanilang puwersa hanggat hindi nila nakakamit ang kapayapaan sa Middle East. Nag-anunsyo na rin ng retaliation ng Iran at sinabing bobombahin pabalik ang Israel at American military bases. Isa ang Pilipinas sa mga bansang pinagkakatayuan ng military bases ng Estados Unidos sa bisa ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Hiningan natin ng pahayag ang DFA tungkol dito pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Pero ayon sa AFP, limitado sa Middle East ang tensyon at walang kahit anong verified threat sa Pilipinas. Tinan mo? So, relax lang daw kayo. Wala daw verified threat. Sabi ko kasi ang nakakatakot dito yung sinabi noong kanilang supreme leader na this is not Iran anymore. Hindi lang to sa amin. This is parang they're declaring war against Islam. And Filipino mga bossing, ang Mindanao, Islam, karamihan dyan, Islam, Muslim. So, paano kung 'di ba? Ganun ang dating sa kanila na this is a war against their religion and their religion has to stand up. Pagka ganun ang nangyari,
awayan ng religion ito, Kristiyano versus Muslim na naman ito. Patay na naman tayo niyan, hindi ba? Yun yung iniiwasan nating mangyari rito. Kaya't hindi dapat magpanik ang publiko. At isa rin ang Diba Pilipinas hindi dapat magpanik ang publiko? Dapat nga sinasabi ng gobyerno ngayon na maging mapanuri. Siyempre, bagamat malayo tayo dyan, kailangan maging maingat pa rin tayo dito sa bansa natin. So, panatilihing maging safe. Huwag kayong masyado munang pupunta sa mga matataong lugar. Unahin ninyo yung safety ng mga pamilya ninyo. Kasi, gusto lang natin na maging maayos tayong lahat. Di ba mga ganyan? Wala man lang ganun. So safe kayo, huwag kayo mag-alala. Sige lang, punta kayo mall. O sige, labas-labas lang. O gastos-gastos lang kayo. Sige lang. Party-party lang kayo. Walang problema. Malayo yan. Hindi aabot yan dito. sa mga imbitadong bansa na umupo sa Board of Peace ni President Trump na kinabibilangan ng ilang bansa sa Middle East gaya ng Saudi Arabia, UAE, Qatar, Egypt at ilang Asian countries gaya ng Indonesia at Vietnam. Ang mga nasabing bansa, subject umano ng paglabag ng Israel at US ng sovereignty at territorial integrity ayon sa United Nations, ang international organization kung saan nag-withdraw ang Amerika noong nakaraang buwan. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Ayon naman kay exiled Iranian Crown Prince Reza Pahlavi, nalalapit na raw ang pagbabalik ng mga Iranian sa lansangan para mapasa kamay ng bansa ang anyay final victory. Nananawagan din si Pahlavi sa Estados Unidos na ingatan ang mga sibilyan sa Iran dahil natural namang kaalyado ng Amerika ang kanilang sibilyan. Kinonde na naman ni former US Vice President Kamala Harris ang presidente at sinabing inilalagay ni Trump sa kapahamakan ang tropa ng Amerika dahil sa kanyang war choice. Hindi raw strength ang ipinapakita ng Amerika, kundi isang sugal na hindi naman ginusto ng mga Amerikano. Ako po, ayan na nga. So ito, sobrang delikado na itong mga nangyayari na ito dyan sa Middle East. Kaya nananawagan tayo sa mga kababayan natin na maging maingat, maging mapanuri. Kayo po ay, wala tayong aasahan sa ganitong klase ng presidente. Nakita niyo naman how PBBM addressed your situation there. So, wala kayong ibang aasahan dito kung di yung mga sarili ninyo. So, kami, kasampu ng Banateros at ni VP Sara ay nananawagan sa inyo na alagaan niyo yung mga sarili ninyo. Kung pwede lang, pumunta na kayo ng embahada, tapos kung meron ng pwedeng i-arrange na flight pabalik, o kaya kung meron pang mga flights, pumunta na kayo somewhere, o bumalik na kayo muna ng Pilipinas. Alam ko mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, and alam natin na mas pipiliin ninyo yung ganyang kadelikado kasi sabi nga ng mga Pilipino na kaibigan natin dyan, ganoon din naman, mamamatay rin naman kami sa Pilipinas eh. At least dito, kahit na may risk na mamatay kami, meron kaming kikitain, mabubuhay pa namin yung pamilya namin dyan kasi pare-parehas kaming mamatay dyan. Wala pa namang kwenta yung mga nasa gobyerno natin dyan, ninanakawan pa yung mga Pilipino imbis na tinutulungan. Okay na kami dito, pero alam nyo, mahirap din yan mga bossing, yung ganyang klase ng mindset kasi hindi nyo nang alam kung anong stress ang inaabot ng mga pamilya nyo dito na alam nyo na anytime pwede may mangyari sa inyong masama. So, alam nyo, mas importante ang buhay. Mas importante ang buhay ng Pilipino kaysa sa pera. Alam niyo ang Panginoon hindi naman humihinto yan sa pagtulong sa atin Napapansin niyo, lahat naman tayo mga Pilipino, dumaan naman tayo lahat sa hirap. Lahat naman tayo dumaan sa mga pagsubok. Pero nakita nyo, buhay pa rin naman tayo ngayon. Nakasurvive pa din naman tayo ngayon. Di pa rin naman tayo namamatay sa gutom. Sa kabila ng mga nangyayaring ganito sa pamahalaan natin, sa kabila ng kahirapan ng buhay, lagi namang merong ibinibigay ang Panginoon na mga bagay sa atin na nakapagpapatuloy sa ating sa pagtakbo ng buhay natin. So, hindi lang yan puro pera. Importante yung makauwi kayo ng safe, buhay, makasama kayo ng mga pamilya ninyo na maayos, kompleto ang inyong mga daliri sa kamay, sa paa, kompleto ang inyong mga kamay at paa, kompleto ang inyong katawan. Makauwi kayo dito ng maayos, tapos saka na natin problemahin kung paano natin may raraos yung pang-araw-araw. Hindi naman natutulog ang Panginoon, hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon, basta lagi lang tayo magdadasal. So yun lang ang panawagan natin sa mga Pilipino. Umuwi na muna kayo rito para kahit mahirap maisalba man lang natin yung buhay ninyo kasi kawawa rin naman yung mga mauulila ninyo ng mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas na hindi lang naman umaasa doon sa pera na ipinapadala nyo. Umaasa rin sila na maayos at safe kayo na makakauwi sa kanila at makakasama nila kayo habang nang matagal na panahon dito sa Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan.
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong